Hi, kamusiko. This time I'm going to teach you how to play a recorder flute. Okay, we call this one the recorder flute. Okay, plastic siya, no? So, it has 7 holes. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Okay? Then meron pa siya mga butas dito maliliit sa baba, no? 2 butas yan, maliliit, yan. Yan yung mga sharps. Later, didiscuss ko sa inyo about the sharp. Okay. So, may butas pa siya dito sa likod. Okay? Yan, likod. Ito yung gagamitin mamaya yung pag-play ng, we call it second octave, yung matataas ang tunog. No? So, 3 fingers, yung left hand nyo. Ito yung left ko. So, 3 fingers, the big 3 fingers, middle. Itong pinky, the middle finger, and the ring finger. Ito yung ilalagay sa itaas. First three holes dito. 1, 2, 3. Then, make sure you're using the palm of your finger. Itong palm, not the tip. Hindi nakatayo, nakaganon. Kasi tendency niyan, pag nakatayo siyang ganon, hindi mo matatakpan ng gusto yung butas. So, if you intend to close the holes, make sure na close yung hole. So, use the palm of your finger. Ito, palm. Okay, palm ng finger. Palad ng finger. So, 1, 2, 3. So, close siya, no? At the same time, close nyo rin yung butas sa likod, yung nag-iisa dito, with your thumb. So, close nyo, yan. So, 1, 2, 3. Then, the 4 fingers of your right hand, again, right-handed kasi ako, kaya 3 fingers dito sa itaas na left hand ang gamit. Then, the right hand, 4 fingers, 1, 2, 3, 4. Yung the remaining 4 holes dito sa baba. Pero kung left-handed ka, babaliktarin mo, no? So, ang right hand mo nasa itaas, ang left hand mo sa baba, ganyan. Kasi ito namang itong sa dulo, pwede naman siyang maikot, yan, no? Ikutin siya, yan. Naiikot siya. So, pwede siyang i-twist for the left hand. Yan. So, pag left-handed ka, kaliwete, o yan ang gagawin mo, no? So, i-twist mo lang to the left ang dulo, itong dulo nito to the left, para matatakpan mo ng maayos yung butas sa baba. Okay? So, yan, ito siya. Pero kung right-handed ka, gaya ko, right-handed, so left hand sa itaas, ang right hand ko nasa baba. So ito naman, iti-twist ko naman siya, twist ko siya para madali siyang takpan ng pinky ng right hand ko. Yan, tatakpan siya kaagad. Kasi pag naka-twist siyang, naka-left hand siya, ang hirap. Gaganon pa ako. No? Ang hirap. So, yun ang kagandahan ng recorder kasi pwede siya kahit left-handed ka o right-handed ka kasi namumove, natitwist yung pinakadulo ng hole niya, no? Natitwist. Okay? So, yun ang kagandahan nun. Natitwist siya. Unlike the bamboo flute, later i-explain ko sa inyo about the bamboo flute. So, yan siya, no? So, once you close all the holes, no, naka-close lahat ng hole, ang tawag nito ay C. C, as in cat. Okay? Then, ang pag-blow nito, mahina lang. Huwag yung lakasan, hindi naman yung trumpet na lalakasan mo. Ganun. Hinaan nyo lang pag-blow. Okay. Si, do. Okay? Ang C, pag ang counterpart niya sa sofa syllables, do. Okay, yun. Sa key of C. Key of C itong ating flute recorder, no? Key of C. So, uh, blow gently lang siya. Hinaan mo lang. Yan. Then, once you open the first hole dito sa baba, pag inopen mo, this is D. D. Then, open another hole, open E. Yan. Then, another hole, open F.
another hole open, 3 fingers na lang natira, G yon. Then, laging naka-close dito sa likod, ha? Kaya naka-close siya lagi. Yeah, yan. So, blow gently then another hole open, A. Another hole open, B. Then, later. So, yun C to B. Bakit kaya pag G, dapat kang kasunod H? Bakit naging A? Ay, ganun talaga sa music. No? Ganun sa music. Kahit ako hindi ko alam eh. Talagang ganun. Yun na yun. Yun na lang yung sa music. After G, kasi A, B, C, D, E, F, G. No, wala na siyang H. Then, since C starts sa C, C, D, E, F, G, then A, B. Okay? A, B. So, ganun lang yan. So, C, again, C, close lahat ang hole. D, E, F, G, A, B. So, ang tunog niya ganito. Bitin. Ti, do. Ang tawag nun dito ay C2. So, may 2 na siya kasi belong na siya sa second octave sa music, no? Siguro narinig niyo na yun sa music subject natin. Mayroong first octave, second octave. Ang tinugtog ko kanina, first octave yon ang tawag niya. Yan, first octave ang tawag niya. So, kanina, B, dito tayo nag-stop, B. Ang kasunod niya, C2. So, close mo lang yung second hole dito sa itaas, then angat mo to. Then, naka-close pa rin dito sa likod, ha? C2 ang tawag niyan. Yan, C2, no? Yan. Ayun. So, first octave ang tawag niyan. Then, paano yung second octave? Ganito yon. Sa bamboo flute kasi iba yung style doon. Dito sa recorder, iba rin. Ang sa recorder, pag nag-second octave ka na, example, D, di ba, C2. Ito yung C2. Pag nag-D2 ka, okay, D, then with number 2 sign, D2, magdi-D ka pa rin, ganyan. Ayan, di ba, C, D. D ka pa rin. Pero this time, open mo na yung butas sa likod. Okay, open mo. Yung thumb mo, i-open mo. So, D2 na siya. So, naka-open na siya. D2 na siya. Then, E2, di ba ito yung E? Ang E2, naka-open din pa rin sa likod, ang thumb. So, E2 yan. Yan. Then, F2. Ang F2, di ba, F, ganyan. Ganun din. Then, open mo pa rin sa likod. Open pa rin. That's why, pag nag-play ka ng C2, D2, E2, F2, ganito yun. Naka-close pa yung C2, close yung sa likod. Pagdating sa D2, i-open mo na to hanggang E2 at saka F2. So, C2, pagdating sa G2, ibabalik mo yung, i-close mo sa likod. Then, gawin mo siyang G, then lalakasan mo yung blow. Then A2, lalakasan mo pa rin. Then close pa rin, ha? Close na sa likod. So, ang G2 at saka A2, naka-close yung hole sa likod. Okay? Naka-close. Then lalakasan yung blow para makuha mo yung mataas na tunog, G2. So, lalakasan mo. So, F2, G2. Pagdating sa A2, A2 nga, di ba? A2, lalakasan mo. Pagdating sa B2, close pa rin sa likod, then open mo siya. Di ba? Ito yung B. So, close mo pa rin ang sa likod, pero this time, i-close mo yung pinakababa na hole dito. The first hole sa baba.
close mo using your pinky, okay? Ganyan. Then blow a little bit harder pa rin. So, ipi-play ko ha. Then, pagdating sa C, ang kasunod ng B2 ay C3. Babalik ka ulit sa C2. Kasi, ang C3 niya, minsan, pumapalpak na hindi na siya makukuha ng perfect pitch yung C3. No? Dito. Talagang ang perfect pitch lang niya siya, hanggang B2 lang siya. No? Hanggang B2. So, ipi-play ko yung C2 hanggang B2. No? C2. C3. Sintonado siya, hindi niya makayang makuha yung perfect pitch ng C3. Ang gagawin mo lang, pag nag-C3 na, wala naman, bihira naman boses na C3 Masyadong mataas na yun. Actually, ang boses ng tao hanggang, boses ng standard sa lalaki hanggang G2. Taas na yun. No? Si Pavarotti, A2, B2, no? So, talagang ganon. Bihira lang yon yung mga tenor ang boses na lalaki. Ang sa girls naman, sa babae hanggang pinakamataas, usually F2, ayan, E2, bihira lang yung G2, matataas na yun Kasi sa babae, ang range ng babae, ang pinakamataas niya. Pero kung mag-head tone na siya, iba na yun. Mas mataas na yun. Pero bihira lang yun, no? Kumbaga, sa girls, ang average na pitch ng girls hanggang E2 at saka D2. Yan. E2. Bihira lang yung F2, G2. Matataas na talaga yun. Ang boses na yun. No? So kaya niyang kuhain yung ang range. No? Ang range ng So, 2 octaves siya. So, when you say 2 octaves, first octave, yun yung Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yun. First octave yun. Okay? Ang second octave, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Bababa ng boses ko ngayon. So, hanggang B2 yon yung T na yon second octave. No? Ito yon B2. Close sa taas, close sa likod, at close sa baba. Ito, B2. No? So, yun yung ganun yung how to play the recorder flute. No? O flute recorder. Iba na, mamaya discuss ko about the bamboo flute naman, kung paano i-play yon. Kasi magkaiba sila, no? May kaiba ang the way you play it. Though sa first octave, pareho sila. Pagdating sa second octave, magkaiba na. Okay? So, yan. Now, meron tayong tinatawag na sharps, no? Yung mga sharp, yung hashtag. Yung sa Facebook, sa online, hashtag. So, sharp ang tawag sa music noon. Ganyan. Sharp. So, sa mga sharps, ang gagawin nyo lang natin, ito, C. Ang C sharp niya, i-open mo lang yung second hole. May dalawang butas kasi ito, may maliit na butas. No? I-open mo lang yung pangalawang butas dito. Isang C. C sharp. Tumaas siya ng half step. Kasi ang sharp kasi, pag sinabing sharp, half step above the note, no? So, half step. Going up half step. Not whole step. Kasi pag whole step, C to D. Pero pag sinabing sharp, half step lang yon. So, dalawang butas, pansin mo dito, dalawa siyang butas. May butas dito malaki at may butas dito maliit. Ito yung maliit, pag inopen mo to, so naka-close yung unang butas dito na malaki, naka-open yung maliit, sharp ang tawag nun. Ang tawag nito ngayon ay C sharp, no? C. Open ko yung maliit na butas. See? Nag-sharp siya. Do, do, do. Nagtumaas siya, no? Ng half step. So, C sharp ang tawag nun. Ngayon, D. D sharp. Open mo pa rin yung pangalawang butas na maliit.
See? D sharp ang tawag nun. Pag inopen mo yung, kasi dalawa siyang butas, so tingnan mo, may maliit, at saka may malaki ng konti, may maliit, no? So, D sharp, pag inopen mo yung isang butas dito, in-slide mo yung finger mo, D sharp ang tawag nun. Okay? Now, after the D sharp, E, no? Then, F, kasi wala namang E sharp. Pag sinabi E sharp kasi understood yun F. F, then, merong F sharp. Wala nang butas dito na maliit. Ang gagawin mo lang, di ba ito yung F. Ang F sharp, okay, tanggalin mo yung butas, gagawin mo siyang G, pero ibababa mo yung dalawang finger mo. Close the E at saka the D na hole, no? Yung E, ito yung E, at saka yung D. Close mo, F sharp na siya. F sharp ang tawag nito. Okay? Then, after the F sharp, G. Then, G sharp. Tanggal mo ang isang butas, baba mo yung dalawa. G sharp yon. So, G sharp, tanggal isa, baba dalawa. Yan ang G sharp. A. Okay? Then, A sharp. A yan. Ang A sharp, ganun pa rin. Tanggal isa, baba dalawa. See? So, ganun lang. So, yun ang A sharp. Ganyan. Baba. Bakit kaya pwede namang gamitin itong dalawang finger ganyan sa A sharp, ganyan? Bakit kailangan pang ito? Ganyan. Kasi nga, bawat hole, meron siyang assigned finger. Ang assigned finger niya, ito yon. Pag mag-play ka ng C, itong pinky, dito siya naka-assign. Itong ring finger mo, dito siya naka-assign sa D. Ito naman, middle finger, nasa E siya naka-assign. F, then ito namang F, yan. Then G, ito naman naka-assign dito. A, B. Okay? So, dapat consistent tayo. No, hindi po yung finger mo saan mo nilalagay. Hindi, wag. Mali yon. So, dapat kung saan siya naka-assign, doon lang siya magko-close open. Yun lang yung i-close niya at saka i-open niya. Gagamitin na finger sa bawat hole. So, meron siyang assigned finger. So, ito na yon. Pag nag-play ka ng C, ganyan, ito na yung assigned finger. Kung assigned finger, it means doon naka-assign yung finger. Itong pinky na to, dito siya naka-assign. Ito dito, ganyan. So ganun lang yan. Now, so again, A sharp, then B. Okay, after the B, yung C2, sinabi niya kanina, C2, close mo yung second hole, open mo nang yung B. Open mo yung B, ganyan. So, C2 yun. Now, the D2, yung sinabi ko kanina, balik ka sa D, open mo yung sa likod. Dito yan. Then, nag-E2 ka, naka-open pa rin sa likod, E. Ito yung E. Then, E2 na ang tunog niyan kasi inopen mo sa likod eh. Ito, butas sa likod, inopen mo. E. Then, F, ganun din. Ganyan, F. Naka-open sa likod, yung butas, sa thumb. F. Then, pag nag-G ka, i-close mo na. Okay? Okay? So, i-close mo na siya. Itong G, i-close mo ng thumb sa likod, then lalakasan mo ang blow. Yan. Then, pag nag-A ka, close pa rin sa likod, yung thumb, then lalakasan mo yung blow. Okay? Pero pagdating ng B, open mo B, close mo dito sa likod. Likod, dito sa baba. Itong C, i-close mo, then close sa likod, close yung B. Yan yung B. B2, I mean, B2. So, ang A2, yan, close sa likod, ganyan, A2. Then, lalakasan mo ang blow. Okay? So, ganun lang yun sa, sa flute recorder. We call this one flute. Iba-ibang color nito, no? May green. Okay. Now, maybe magtatanong kayo, bakit walang flat?
yung flat, no? Kasi sharps at saka flats. Okay? Bakit walang flat? Ba't puro sharp? Ganito kasi yon. Ang sharp kasi may counterpart kasi sa flat. For example, pag sinabi nating F sharp, ang counterpart niya sa flat ay G flat. Okay? Or D sharp, ang counterpart niya sa flat, E flat. Since pares lang pala, yung flat may counterpart siya sa sharp. To avoid any confusion, we use only sharps. Okay? Ako mismo. Sa pag-train ko sa mga schools, how to play the recorder, yun ang ginagawa ko. Di na ako naglalagay ng flat to avoid any confusion. Kasi sis parehas lang pala yung dalawa. Meron palang counterpart. Di, yun na yun. Sharp na lang. Para isa lang isipin. Maglalagay ako ng F sharp. Then pagdating sa baba, naglagay ako ng G flat. Sir, ano yung G flat? F sharp yun. Bira, F. Gawin nyo na lang F sharp yan, sir. Pares lang pala yan. So, di ba? Mahiinsulto pa ako ng mga estudyante ko sa schools. So, that's why I use only sharps. Sharps na lang ginagamit ko para wala nang para to avoid any confusion. Di na malilito ang estudyante. O kayo, di na kayo malilito. Ngayon, may isip ako kanina, sige, diretso na lang tayo. Meron akong bamboo flute dito, no? Ito, bamboo flute. Tinuturo ko rin ito, bamboo flute, sa mga schools, no? Tinuturo ko rin ito. Ngayon, sinabi ko kanina, iba yung sa bamboo flute, pareha sila, ganun, close pa rin lahat. Pero wala siyang butas dito sa likod, no? Walang butas sa likod. So, ganun siya, i-close mo lang lahat ng holes, ganyan. Pag close mo 7 holes, C din siya. Yan, B, then C2. Ganon din, para sila sa recorder, no? Ang kaibahan lang nito, itong bamboo flute, wala siyang butas na dalawa dito sa C at saka D. Wala. So, ang gagawin mo lang, i-slide mo lang siya. Pag nag-C sharp ka, i-slide, open mo lang ng konti yung dito, yung C mo, magsi-C sharp siya. Then D, i-slide mo lang ng konti, open mo lang ng konti, ganyan, D sharp siya. No? So, gaganon ka pa. D sharp. Then, pagdating naman sa D2, yung second octave, no, C2, ganyan, di ba? Para sila. Pagdating sa D2, D ka pa rin, pero this time, blow harder na kaagad. Lalakasan mo ng pag-blow para makuha mo yung D2, na yung second octave ng D. Yan. D yan. Then, pag nilakasan mo, D2 yun. E, F, F2, F2, then G, A, then B, kagaya rin ng recorder kanina, ilalagay mo yung close mo yung first hole dito sa baba para makuha mo yung B2. Okay? Yan. B2 siya. Okay? Then, ang mga sharps, sa sharp, parehas lang din sila. F sharp, diba? Ito yung G. F sharp. Ito yung F. Tanggal isa, baba dalawa. Ganyan. Tanggal isa, baba dalawa. F sharp. G. Tanggal isa, baba dalawa. A. Tanggal isa, baba dalawa. Ganon din sa recorder kanina. Ang difference lang nila dito sa C at saka D, yung C sharp at saka D sharp. Kasi sa recorder, meron na siyang nakalaan na butas na maliit. Dalawang butas sa C at saka sa D. I-open mo lang yung isang butas na maliit, magsa-sharp na siya. So dito, i-slide mo yung finger mo. No? So talagang ito, mas mahirap siya ng konti yung recorder, yung bamboo flute. Kasi i-slide mo. Pagdating sa sharp, mahirap siya ng konti. Kasi i-slide mo ganon. Okay, i-slide mo. Pag napasobra yung pag-slide mo, lumaki yung butas, di mo matamaan yung C sharp na perfect pitch sound ng C sharp. Unlike the recorder, madali mo lang siyang i-C sharp at D sharp kasi i-open mo lang yung isang butas no? I-open mo lang yung isang butas.
kasi dalawang butas na siya. So, mas madali sa recorder. Ngayon, yung C3 ng bamboo flute, minsan, close lahat, then lalakasan mo, nakukuha mo yung C3. Yan, yan. Play ko yung first octave, ha. Yan, yung first octave. Ang second octave, okay, kuha siya up to C3. Kaya lang, ang naging problem ko dito sa, I just want to be honest with you. Ang naging problem ko dito sa bamboo flute, yung gumagawa ng bamboo flute sa Pilipinas, di ko lang banggitin yung mga names, no? Ang naging problem ko dito, kasi I've been teaching bamboo flute. Pag tignan nyo yung YouTube account ko, no? Actually, marami akong YouTube account, pero yung tignan yung YouTube na account ko, yung Jess Viray the Pianica Man. Okay, yun yung isang YouTube account ko na, yun yung pinakauna kong YouTube account. Jess Viray the Pianica Man. Ako yun. So, mapapanood nyo ako doon, nagpi-play na akong bamboo flute. No, I've been performing in different places. I trained different schools, ko-concert sa bamboo flute. Ako lahat ang nagtuturo noon. Ngayon kasi, di na ako nag-aano ng bamboo flute. No? Di na ako nag-aano. Ang sa akin na, pag makita nyo yung bago kong inopen na YouTube account, no? Ang YouTube account ko bago ay ang name ay nami-mental block ako. Okay, bago lang kasi, no? Musikerong Gala. Okay. Yun yung bago kong YouTube account. Musikerong Gala. So, makikita nyo, wala akong bamboo flute dun. Puro, we call it pianica. Yung piano na maliit na melodica ang mas known siya dati na melodica ang name. But I prefer the word pianica. No, pianica. Kasi piano kasi siya na maliit. No? Hinihipan din. No? So, yun ay yung sa mga training ko sa schools here in Metro Manila, sa mga probinsya, in Cavite, Laguna, Rizal, and Bulacan. I trained schools there. So, pianica na yung gamit. Kasi mas maganda kasi pianica magandang tunog. Anyway, so, ito yung bamboo flute. Ang naging problem ko sa bamboo flute, yung sinabi ko kanina. Just to be honest and frank with you. Kaya iniwanan ko na yung bamboo flute. Kasi ang bamboo flute, swertehan lang na merong bamboo flute na key of C. Yung key of C. Na ang tunog ng C, pag tinunog mo, pinindot mo yung piano o keyboard or pianica, C niya, parehas ang tunog. O, parehas ang tunog niya. Swertihan yun na magkaroon, pag bumili ka ng bamboo flute, merong ganon. Kasi mostly talaga, sa mga bamboo flute, hindi siya key of C. Alanganin siya, no? Alanganin. So, minsan, may pagka in-between siya ng C and, in-between siya ng C sharp and C. Or minsan, in between ng C sharp and D. Yun. So, hindi siya perfect pitch. So, kaya pag tumugtog ang mga bata, napapakamot din ako dahil sabi ko, Pambira, ba't hindi sila magkapareho talaga, no? Swerte lang talagang merong mga classmates na as a group, pag tumugtog ng bamboo flute, sabay-sabay, the same song, the same note, magkapareho ang tunog ng note nila. Teksan, pareho ang tunog ng D, ng E, ng F, F sharp, G, and so on. So, swertehan yun. Okay? Unlike the recorder, pares talaga lahat, perfect. Kasi, itong bamboo flute kasi walang kamay lang ito. Then, itong bamboo flute, syempre, hindi mo pwedeng sabihin sa bamboo na yung mga bamboo ito eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa bamboo na, oy, bamboo pag tumubo ka, kailangan ang diameter mo pareho dito sa diameter dito sa butas, pareho kayo ng taba, ganito, pares kayo. Hindi mo pwedeng sabihin kasi plant ito eh. No? So, siyempre, yung mga ang gumagawa ng bamboo flute, pag kinat nila ito, ginawa nila. Siyempre, pag nakat na nila, gagawin na nila kaagad. So, kahit pipilitin nilang sa key of C,
hindi tatama sa key of C dahil iba ang diameter ng bamboo na harvest nila, no? So, yun ang naging problem ko dito sa bamboo flute, no? Ito naging problem ko dito sa bamboo flute kasi hindi talaga pare-pareho. Kaya nga may tinatawag minsan na key of C sharp kasi maliliit na yon ang diameter niya. Then, hindi niya kayang makuha yung key of C na C talagang tunog ng perfect pitch ng kundi pag pinay mo yung C ang tunog niya C sharp, kaya may ma-encounter kayong key of C sharp. Ganun. So mahirap yun pag key of C sharp, lahat ng song mo hirap nun. Kaya okay lang yun kung wala kang kasabay na background music or ikaw lang mag-isang tumutugtog. Kasi pag tumugtog ka, C sharp ang gamit mo, pag tumugtog ka, makukuha mo pa rin yung tunog ng music, pero nga lang, hindi lang ma-identify ng listener kung key of C ba yung sound na na-produce ng bamboo flute mo. Doon ang na-produce mo ay sharps, kasi nga, key of C, sharp, sharp. Pero pag compare mo siya dito sa key of C, ito kasi key of C ito. Pag kinompare mo siya, para sila ng haba halos, no? Kaya lang, ang butas niya, ang C sharp, mas maliliit ng konti yung butas niya dito. Okay? Sa key of C, ito, mas malaki siya ng konti. Malaki. Pero pag nakita nyo C sharp, maliit siya ng konti yung butas. No? So, key of C sharp. Yun ang naging problem kasi, siyempre, pag nag-distribute na bumilihan na ng bamboo flute ang mga bata, ang mga estudyante, key of C naman lahat nakalagay no? Minsan nakalagay talaga sa key of C pero key of C sharp pala. Minsan hindi pa siya key of C sharp nga, C nga. Minsan alanganin nga. So di pare-pareho pag tumugtog sila sabay-sabay. Siyempre ako narinig ko, parang sumasama loob ko. Kasi magkaiba. Di talaga siya perfect pitch sila lahat. Siguro pag patugtugin sila ng isa-isa, okay lang. Pero as a group, iba. Iba. Then, another problem with the bamboo flute is, siyempre, pag naapakan mo to, basag. O minsan, minsan mga estudyante, walang ginagawa. Kundi nagpi-fencing, nagpapaluan. Pag nabiyak yan, siyempre, maapektuhan na yung sound niya, no? Unlike the recorder, matibay talaga siya, no? Matibay siya, perfect pitch pag tumugtog yung mga estudyante as a group. Ang gamit ay flute recorder, pero depende pa rin sa flute recorder. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Depende sa flute recorder kasi may mga flute recorder talaga na akala mo hindi quality ang masyadong sensitive sa hangin, no? Pag pini-play mo siya, nako-close mo naman lahat, mahina ang blow mo, pero tumataas pa rito. Ang hirap kunin yung perfect sound niya ng C o ng G, ganon, ang hirap. So depende pa rin sa maker, no? Depende sa recorder. Kaya ang ibang recorder makita nyo mga mahal, kagaya ng merong nagtitinda diyan ng recorder, mahal yung kasi nga maganda yung recorder. Perfect pitch, no? Kaya mahal. Again, so yun nagiging problem ko sa bamboo flute. Kaya ngayon, if you will ask me, kung bibili ka na ikaw lang mag-isa ang tutugtog, yung pastime mo lang, maganda yung bamboo flute. Okay? Maganda siya. Ikaw lang mag-isa tutugtog, ganyan. Feel mo ganyan. Pero kung meron kang tawag nito, meron kang gusto mangyari, na gusto mo mag-perform, then may background music ka, yun ang delikado. Kasi baka hindi perfect pitch yung bamboo flute mo, then sumabay ka dun sa background music, naghiwalay kayo. Ito yung background music, ikaw naman nandito sa baba ang tunog mo or nandito ka sa taas. Okay? Though F talaga ang note nun, pero ang F, ang tunog ng sound ng F mo, tumaas ng konti o bumababa ng konti. So, hindi kayo magka-pareho. So, hindi pa rin ma-appreciate yun ng mga listener, ng audience. Ano ba yan?
sintunado yung bamboo flute niya. O mali yung nota niya kasi akala nila mali nota. Di, ang mali ba lang talaga yung bamboo flute na ginamit mo kasi maybe instead of key of C siya, key of C sharp or key of B. Maybe mababa ng konti. So B. So hindi siya tumatama sa sa sound, sa background music mo. So, yun ang naging problem sa bamboo flute. So, kung sabi ko nga kanina, kung ikaw lang mag-isa tutugtog, solo. Ganyan. Kaya, pwede yun. Ikaw lang mag-isa. Ang tawag ito, a cappella. Wala kang background music. No? Wala kang background music. A cappella mo lang. Walang background music. Doon. So, mahina lang. Pwede yung ganun, ikaw lang, walang background music. Ma-appreciate yun ng tao. Ganda. Moon River yan Ganon. So, hindi nila alam kung perfect pitch ba yon or kung nasa. Kasi nga, a cappella ang gamit mo. Walang background music. Pero kung tutugtog ka lang with background, yun ang delikado nga, no? Kasi baka hindi magkatugma ang tunog. Unlike the recorder, talagang kung tama yung note na tinugtog mo, talagang pareho siya sa tunog ng background music. Kasi perfect pitch siya, yung recorder. Perfect pitch siya. So, kagaya ng C sharp kanina, di ba? Tutugtugin natin yung My Heart Will Go On. Ito yung My Heart Will Go On. Meron siyang F sharp. Yan, F sharp ganyan. See? So, perfect siya. Di ka matatakot kung sasabayan mo yung background music, then tama yung note na ginamit mo, talagang magkapareho kayo. Yun ang magkagandahan sa recorder. Pero, yung sinabi ko kanina, depende sa recorder. Kagaya ng bamboo flute, depende sa bamboo flute kasi may mga bamboo flute. Minsan, yung nilalako, may naglalako ng bamboo flute, nakikita ako. Ayoko namang anuhin sila, no? Kasi talagang okay naman yun. Yun nga, pwede mong gamitin yun, yung solo-solo mo lang, no? Kasi may mga nakabitin pa dito na parang palamuti, yung mga bamboo flute binibenta nila. Mahahaba, ganon. Then, may mga boots. Of course, pag tinugtog mo yun, hindi talaga siya perfect pitch, no? Yun talaga, kasi mura lang kasi yun eh. Minsan bibenta 60 pesos, may nga makita ko 30 pesos, ganun. So, anyway, nasa iyo na yan kung ano. Pero kung gusto niyo talaga perfect pitch, wag yun. Kahit mura lang siya, di rin maganda yung maging result ng pag-play mo na parang wala sa tono. Wala talaga sa tono yun. Hindi talaga perfect pitch yun. Kasi mga mumurahin, ginagawa lang kasi yun no? Gawa lang yun. Unlike itong recorder, okay, gawa kasi ito sa machine. Machine kasi ito. So, kumbaga, computerized na ito, yung ginawa to from abroad, no? Galing ito sa iba, wala namang maker nito sa Pilipinas nasa ibang bansa ito. So, gawa to sa machine. So, talagang computerized na. Kaya, pare-pareho. Lahat ng napoproduce nila nito, pare-pareho ang tunog talaga. Pag nagsabay 10, 5, pare ang tunog. Kaya kung gagamitin nyo sa school, for example, if you're a music teacher, gusto nyo magturo ng recorder, ng flute, I really suggest ito, recorder. Okay? Kasi as a group nga, sabi ko kanina, pag group na talaga, nakakatakot ang bamboo flute. Nakakatakot siya kasi hindi siya perfect pitch talaga. Mayroong perfect pitch, mayroong hindi. So, hindi pare-pareho. Okay? Hindi pare-pareho. Unlike the recorder, pare-pareho talaga. Ngayon, ang tanong, yung sinabi ko kanina, hindi lahat ng recorder ay maganda, madaling gamitin. Yung sinabi ko kanina na may mga recorder na masyadong sensitive sa hangin, no?
So what I did, nag-search ako sa abroad, umorder ako ng samples, no? Bawat isang supplier nag-submit ako sample. May nakita ako dalawang maker, no? Dalawa silang maker na talagang perfect siya. Hindi siya sensitive sa hangin. Isa na ito. Itong maker na to. So, uh, may nagbebenta din sa online, mura lang na recorder. Yun yung nakakatakot. Yung mura na recorder. Hindi ko nababanggitin ang amount, no? So, pag mura, yun, mag-isip-isip ka na ng malalim. Kasi yun nga, hindi maganda pag tinugtog, sensitive sa hangin. So, wala rin magandang maging result sa mga estudyante pag nag-perform sila as a group. Unlike this one, perfect pitch siya. Perfect pitch, hindi sensitive sa hangin, madali siyang gamitin, no? Yun, okay. Kailangan kita ngayon. So, okay. So, yun yung kagandahan. So, if you're interested, of course, nandito na rin ako. Okay, so if you want to order, I will give you the amount. It's only 180 pesos. Okay, 180. 180 ang isa nito. So, kung kayo ay nandito lang within Metro Manila, i-send ko sa inyo yon. Kayo na bahala sa bayad sa delivery. Kumbaga, hindi ako kagaya ng iba na sisingilin sa inyo, ito yung delivery, 200 o gano'n. Hindi. Pagdating sa inyo doon na yung babayaran. Kumbaga, kayo na magbabayad. Okay? Kayo na magbabayad. Kumbaga, para siyang COD, no? Para siyang COD. Para siyang COD na ang delivery fee, doon nyo nababayad sa kung sino maghahatid sa inyo, Lalamove ba, whatsoever, babayaran mo yung Lalamove. Kayo na magbayad sa Lalamove. Or or LBC, kayo magbabayad. Pagdating sa inyo, bayaran nyo. Itong 180, yun lang yung babayaran nyo sa amin, sa company ko. So, 180 pesos, yung unit lang. Ang delivery, kayo na bahala. Clear ba, mga kamusiko? So, again, para kung gusto nyo bumili ng recorder, para hindi kayo manghinayang sa pera nyo, I really suggest yung recorder that I discovered. Ito yon. Iba-ibang color nito. May green, may blue, may red, may may black. Iba-ibang color siya, no? Iba-ibang color, so colorful. So, message nyo lang ako dito maybe sa TikTok o sa YouTube or sa Facebook account ko. Ang Facebook account ko pala, ganun din. Musikerong Gala. Yan ang, actually bagong Facebook account ko yan. Musikerong Gala. Then, TikTok ko, Musikerong Gala PH. Meron PH. Okay? So, Musikerong Gala PH sa TikTok. Sa Facebook, Musikerong Gala. At sa YouTube, Musikerong Gala pa rin. Ang TikTok lang yung merong PH. Puro bagong accounts ko yan, no? Kaya mapansin nyo, konti pa lang yung subscribers, konti pa lang yung friends ko. So, halos isang linggo pa lang yata yan. So, siyempre, hindi pa ako kilala kasi Musikerong Gala, no? Unlike my name, Jess Viray, marami nakakilala sa akin sa schools, kaya na-add nila ako. Pero itong Musikerong Gala, hindi nila alam, kaya ini-introduce ko pa. So, I hope guys, ang mga musiko, no? Kamusiko, sana please subscribe to my YouTube account. Subscribe naman kayo. Subscribe to my YouTube account at saka TikTok at saka sa Facebook. So if ever you have questions at kung gusto nyong mag-request ng song, kasi after this, mapapanood nyo ako, I will be playing different songs using recorder. Okay? I-play ako then also the pianica. I-play ako ng mga iba't ibang songs. And also ukulele. Next time, I will explain to you
how to play ukulele. At saka, anong difference ng ukulele at saka guitar. Okay? At saka, kung beginner ka, anong mas unang mong pag-aaralan? Guitar ba or ukulele? Okay, later magagawa kong video niyan. I hope you follow my please click and follow me para alam niyo yung mga susunod na episode ang gagawin ko. So thank you very much, kamusiko. Thank you for watching, and I hope you enjoy and you learn a lot from me. Again, thank you very much. Musikerong Gala, that's me. Please follow and like my accounts. Thank you, and God bless everyone. Thank you.